guys, good morning. Hi. Sorry, medyo nagmamadali na kami, no? Kasi today is, na-miss ni Elana yung bus niya. Nag-oversleep ang kanyang ina. Ang aga ko nag-alarm. Tapos, pagkakamali ko, ay inano ko, clinose ko yung aking alarm. So, pinatay ko siya, imbis na isnooze ko. Ayan, so, na-miss namin ng ilang seconds yung bus. So, ang saya, di ba? Hi, good morning! So, ayan. Hatid ko sila. Malapit lang naman yung school. Opo, anak, you need to wear. 4 minutes lang. Wait lang, i-seatbelt ko lang yung ano. Hi guys! Welcome to our vlog na medyo nagmamadali. Ang topic natin today is about schooling ng mga bata. Kasi may nagtanong, ito yung kanyang tanong. So ayan, 4 minutes lang ang aming drive. So, ayan, bilisan na natin kasi malate si Ate. Kasi ano dun guys, na-miss namin nga yung school bus ng konting seconds lang. Kahit nagtatatakbo na kami. Na-oversleep si Mami. Ayan, sorry na. So, pagkagahatid, ayan, kasama din to si Marcos kasi di naman natin yan pwedeng iwan sa bahay. Ayan, buti gising na rin siya. So, ayan, yan ang ating buhay. Malapit lang yung school bus, guys. Diyan lang yung nagsusundo dito sa may swimming pool namin. Ayan, sobrang lapit lang ng swimming pool. Diyan lang. Kaya lang. Ayan. Ayan guys yung swimming pool dito sa, ayan. Ayan lang yung swimming pool. Kaya lang anong tawag dyan? Late kami. Mamaya explain ko sa inyo pag di na tayo masyado nagmamadali. Ito na yung school guys. Seatbelt mo na. Kiss mo. Say bye-bye to the vlog. Bye-bye. Ay, wait later. Yan guys, yung mga taga-sundo dito, yung mga bata. Go. Sige na po. Good morning. Have a great day. You too, thank you, bye. Ano ba ito mga bata dito? May mga ganyan sila. Mga task nila, taga-bukas ng pinto. Dahil maaga pa, daling ko muna to si Marcos sa playground. Order muna tayo ng kape. Tsaka breakfast natin siguro. Bili muna tayong pagkain kasi mamadali ako, hindi na ako nakapagkuha ng food. Pero nalutuan ko naman si Alana ng eggy. Para may baon siya. Gusto niya kasi ng babaon, guys. So, dito, ayun, yun nga, paano nakaka-adjust yung mga bata. Nung dumating kami, si Alana, 5 years old. So, dito na siya nag-6. So, naman siya, kasi bata pa, madali naman maka-adjust yung mga bata. Same 33? Madali naman maka-adjust yung mga bata. So, I think di naman siya nahirapan pagdating sa ganyang aspect kasi una, excited siya kasi alam niyo sa Pilipinas pa lang, gustong-gusto niya yung yellow school bus kasi di ba sa atin walang ganon. So, excited siya. Dan kasi napapanood niya usually mga pambatang show, di ba? May mga school bus, mga ganyan. So, di ba natataka siya kung saan yun. So, pagdating namin dito, na-explain namin yun. So, excited na excited siya. So, hindi naman siya nahirapan pagdating sa, sa
language. Kasi sa Pilipinas, talagang sinanay din namin na mag-English. Kasi yun din ang worry namin na baka nga pagdating dito is mahirapan siyang makipag-communicate, ganyan. Which is, I think, dapat, para sa akin na personally, nasabi ko na rin to doon sa ibang video, no, na mas maigi na kung tinuturo niyo yung English, turuan niyo din managalog. Kasi, ang hirap magturo pagdating dito ng Tagalog. Kasi, pinakausap namin siya, naintindihan niya ang problema, hindi niya naman salita. Nasa Pilipinas, nagtatagalog siya kasi may mga kalaro siya doon na Tagalog ang salita. So, okay kami. Nung hindi niya na ginagamit, hindi na siya nagtatagalog. Kasi syempre wala naman ditong ibang makausap ng Tagalog na mga kalaro, Hirap na hirap siya. So, ayun guys. So, yun lang siguro sa akin. Kung marunong naman ng mag-English. So, wag niyo rin kalimutan yung mother tongue niya. So, ayan. Dito naman, guys. Um, thank you. Dito. Yan na dito guys. So, yung park dito, napakalapit lang. Yun naman gusto ko dito guys. Sobrang family friendly na itong sobrang family friendly. Malapit siya sa lahat ng mga activities na pwede sa mga bata. 7 o'clock pa lang guys. 7:47. Ang pasok ng anak ko, school bus niya dumarating ng 7:05. So, seconds lang yung na-miss namin. Hindi na kami pinapasok. Itong membership dito sa park na to guys, malawak to eh. Membership dito is annual. So, magbabayad ka ng isang buong taon. So, ang bayad is annual. Tapos, kahit yun, araw-araw ka magpunta. So, maraming pwedeng gawin dito sa park dito. Pwede kang mag-fishing, tapos may splash pad din dito, yung parang mga pagka-summer, yung mga pwede siyang maglaro sa mga para siyang mini water park ganyan. Tapos pwede kang mag-picnic, marami. Yung iba dito nagse-celebrate ng birthday. Yan, mga ganun yung mga celebration nila dito, mga simple lang. Punta sila sa mga gantong mga park, dala sila ng food, tapos may mga decoration sila. Kasi may mga parang gazebo libre yun, guys. Kaya walang bayad yung, kumbaga yung venue mo, walang bayad. Tapos naka-playground ka pa. Ayun. So, wala. Samahan nyo kami. So, guys, nilalagay ko pa rin siya, guys, yan sa stroller. Kasi, makulit to eh. Siya ang bigat niya, guys. Nabigat siya. Kaya, pag ayaw niyang sumunod o kaya ayaw niya maglakad, ayan, itatali ko lang siya sa stroller niya. Strap ko lang siya dyan. Para makakilos kami kasi otherwise, ang dami mo ng bit-bit. Tapos, makulit ka pang ito pala yung Leo's Landing. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sa Luda Shoal Park. Maaga sila nagigising. Ako kasi late nagising di ba? Sila maaga. Maaga sila nagbubukas, guys. 7 hanggang... Ay, maintenance pala yan. Basta 7 sila dito nagbubukas. Yan siya. Leo's Landing. Ito yung mga park dito. Di naman to planado, guys. Nagkataon lang kasi naghatid na rin ako. So, malapit lang to. Sobrang 4 minutes lang mula sa school ng anak ko. So, dito na tayo. Mag-park na lang tayo. Ang ganda ng araw, guys. Hindi siya pa masakit sa balat. Guys, medyo pa dito, hindi pa malamig. Naka-jacket lang ako kasi ang lamig sa bahay namin. Medyo cool ang weather na maaraw. Pero pag mainit na, sobrang sakit sa balat. So, yan, pakita ko sa inyo.
Yan. Ang itsura niya. Walang tao, di ba? Ang saya. Kasi maaga pa guys. Kami lang nakaisip na mag-park ng gantong oras. Kasi usually mga tao busy. May pasok. So, yan, no? Isa sa mga pinagpapasalamat ko rin na nandito kami sa US is may time sa ganito. May time sa family na alagaan ko yung mga anak ko. Ganyan. So, yan. Pakawalan na natin ng batang makulit. Sige na, go, go. Safe space naman dito, guys. Kasi, yung mga nila, magaganda. Yung kanilang flooring is, artificial lang yan. Ay, basa. Artificial lang yan. Pero ito, guys, ano siya, parang malambot na klase ng Stuffer. So, idiot. Sige na. O, climb ka na. Ba't kaya basa? Umulan ba kagabi? Parang hindi naman. Ay, ang cute na ito, guys. Buksan natin para mabasa tayo. Ano yun? Wag na nga, baka mabasa pa tayo. Come on, let's go. I-tour ko kayo, no? Para hindi naman mukha ko lang yung nakikita niyo. Ayan. Ganyan dito, guys, marami silang mga park. Tapos pinupuntahan din to ng mga yung mga may school na mga special needs. So, very rin siya, friendly sa mga may mga impairment, kaya mga naka-wheelchair. Yan, may mga rides din para sa kanila. Si Marcos, takbo-takbo lang siya. Favorite niya tong swing na yan. More. Ay, basa anak. Bakit kaya basa? Pero meron naman ako laging meron naman akong laging dalang, ano ba yan? Ito tayo sa araw. Meron ako laging dalang damit. So, yun din pala na-appreciate ko dito pag marunong kayong mag-drive, makapunta kayo kahit saan nyo gusto. Ayan. Anytime. Pero dito kasi necessity, kagaya niyan, kung hindi ka marunong mag-drive, kung kailangang pumasok sa school ng anak mo, 'di ba? Alternating kami ng asawa ko para makapag-work yung isa. Yung isa may iwan sa bahay, pero dapat yung may iwan marunong din mag-drive kasi syempre paano mo maahahatid kagaya niyan yung mga errands, 'di ba? So importante talaga marunong tayong mag-drive. So, ayan. Ano ba yung kinikwento ko, no? Ayun, 7:05 yung pasok ni Alona. Tapos, sa school, parang hanggang 7:45 pwede ihatid yung mga bata. Maaga lang silang pumapasok. Pero, hindi pa naman siya late. So, nakapagluto pa ako ng eggy kanina para sa kanya. Tapos, ayun. Pag mga bata pa, I think hindi ganun ka problematic yung sa adjustment kasi madali mag-adapt ang mga bata. Basta anak, it's wet. Pero dun alam ko sa iba guys, sa ibang state, kasi yung may mga kasamahan ako mga anak nila, malapit lang sila sa school. Tapos, parang hindi sila na-include dun sa mga area na pinipick up ng school bus. Kasi pag may certain regions lang na allowed para sa pick up, pag masyado kang malapit, parang hindi na nila pinipick up ng school bus. Ewan ko sa amin, malapit lang naman, 4 minutes drive. Pero apartment kasi maraming bata doon. Siguro kaya nagsusundo rin sila kasi marami silang batang susunduin. Kahit medyo malapit lang yung school. So, ganun. Tsaka ito, yung bunso ko, ayan, nakapag-assess na siya hindi pa siya nagsuschool guys, kaka-3 niya pa lang. Pero, nakapag-assess na siya kahapon.
Kahapon ba or ng isang araw? Di ko na maalala. Ng isang araw ata. Anong araw ba ngayon, guys? 16? 19 ata ngayon. Or basta nung September 17 siya nag-assess. So, ano sa kanya, ang initial assessment, in-interview kami ng psychologist, therapist, basta marami sila doon, social worker, ganyan. Tatlo sila na nag-interview. Tapos, tinanong ako pala kasi tulog siya guys, nakatulog siya sa biyahe. Mga usual stuff ko, ano rin nasa questionnaire nila, ano yung mga napapansin namin kay Marcos sa development niya, na nakakapagpa-worry sa amin, kung ano mga, yun, yung anong ginagawa niya, mga mannerisms niya, mga ganun, paano siya nagko-cope, yun yung mga usual lang. Tapos, na-refer kami sa school na malapit sa amin. Yun daw yung magiging, parang, dun siya naka-assign na school. Kasi yun yung nasa ano namin, dun yung malapit sa amin. So, malalaman sa susunod na assessment kung papasok na siya ng school o kaya pupunta sila sa bahay para siya i-therapy. So, yun. So, sana okay. So, ito ang kabuuan dito. Sana maging okay yung result no. So, ano pa ba? Ano pa bang masashare ko, guys? Sorry kakagising ko lang bigla akong naalimpungatan kasi hala, anong oras na? 6:59 na ako nagising. Ayun. Si Alona naman nakaligo na siya nung gabi. So, ayan. Mamaya na lang yun maliligo ulit pagka uwi. So, dito naman, since may mga park na ganito, tapos sa amin, dun sa lugar namin may malapit na swimming pool. Ayan, yung mga bata naman nakakapag-activity sila. As in, more on more on mga gantong klaseng activities like park, zoo. Kasi yung napuntahan naming lugar, di naman namin actually in-expect na magiging ganun ka-okay. Kasi hindi ko rin masabi kung ano yung mapupuntahan yun, no? Pero, dito kasi sa amin, siguro blessed kami kasi yung area na napuntahan namin, as in sobrang dami mong pwedeng gawing family activities. Sobrang lapit lang namin sa zoo, like 13 minutes, ganun lang. Tapos yung zoo, kahit araw-arawin mo, kasi ang ano dito, ang bayad din sa zoo. Parang ganito rin sa park annual, magbabayad ka isang bayaran lang. Tapos, goods na yun, kahit araw-araw ka pumunta. So, ayan, halos memorize na namin yung mga animals doon. Tsaka, lalo na nung netong summer, meron kasi dong, may water park doon. Asa na ba? May water park doon. So, sobrang init, ganyan. Doon kami madalas nagtatambay after school. Ganyan, punta kami doon. Tapos, lagi lang kaming may dalang swimsuit. Tapos, tingin-tingin sa animals. Mabilisan lang kasi ang labasan nila, Alona, 2:45. Tapos after school, diretso na kami, ganyan. Tapos, yung mga kaibigan naman, okay naman kasi nung si Alona, may mga beshi-beshi na rin siya pagdating niya. So, sabi ko nga sa inyo guys, ang mga bata madali silang mag-adjust. So, hindi naman siya nahirapan makipagkaibigan. Tapos may kapitbahay kami. Ayan kung nakikita nyo sa ibang videos namin, no? Si Kamaya, yung ano namin. As in, doon lang siya nakatira sa baba namin. Madalas yun sa bahay. Nagsisleep over, ganyan sa amin. Inaalaw siya ng parents niya Pero kami medyo strict kami pagdating sa sleepover, guys. Di kami di namin na-allow. So, ayan. Ay, sayang upuan. Paaraw tayo, maganda magpaaraw guys. So, yung gantong klaseng araw yung bagong putok na araw. Kape tayo guys, kape ng Wendy's. Masarap yung kape nila. Brewed coffee na ice brewed coffee na may with caramel. Tapos, ito. Mamaya si Marcos, magugutom yun. So, wala ko siya ng chicken burger.
Spoon biscuit. Tapos, itong, ay may fries din pala guys. Sa akin naman itong ano, yung ano, French toast. Sarap din yung French toast na to guys. Gusto rin to ni Marcos. Tapos may kasama siyang syrup. So, ayun. So, pasalamat kami kasi marami ditong pwedeng gawing pang family. Di pa namin nagagawa is fishing kasi kailangan guys may license. So, ayan. Kung saan mo man gusto. At saka ang lapit lang namin din sa mall. Yung grocery, 3 minutes lang. As in, paglabas mo ng apartment namin, doon na yung grocery, yung Walmart. So, kahit gabi, nakakapag-grocery ako. Dito pala kami guys sa ano, Columbia, South Carolina. Tapos, malls, malapit lang din sa amin, 6 minutes. So, di ko rin siya plinano na gano'n, ano. Pero kasi ang goal ko, nung naghanap ako ng apartment, sa agency ko kasi, sa amin sa Epic, ikaw ang maghahanap eh. So, yun, may ganun kang liberty. So, nung naghanap ako, ang ginol talaga namin is makahanap ng magandang school district. So, ayan, banggitin ko na lang din ulit, ano, nung naghanap kami ng school district ng rating, ang ginamit namin is yung niche.com, niche.com. So, dun mo makikita kung ano yung, so, ang ginawa namin is, yung facility ko, tapos, tinignan ko dun around sa facility kung ano yung mga school rating na okay. Pero dun sa facility na napili, kasi ano yun eh, city. Usually guys, pag mga city, ewan ko lang parang medyo ano siya, mababa yung school rating. Tapos, medyo lumayo ako. How about some Ayan, medyo lumayo ako. Tapos, nung nakita ko na mas maganda yung school rating dun sa mga area na medyo malayo dun sa city. So, yun yung pinili ko. Tapos, after ko makapili na ng school, dun ako naghanap ng apartment. So, inisa-isa ko yung mga apartment doon. Tinignan ko ano yung okay, pasok sa budget namin. Kasi that time, kasama namin si mama eh. So, from Cali kasi siya. So, gusto niya sigurong itry dito sa sa South Carolina. So, sumama siya sa amin. So, nung nag-start pa lang kami. So, thankful naman kami kasi kahit papano, meron kaming may tag-alalay sa amin, sa pag-start namin. So, ayun, 3 bedrooms yung hinahanap namin. So, yung napili namin, mura lang ang ano namin doon, ang binabayad namin doon. So, sa 3 bedroom, nasa ano lang yun, nasa 1,260, parang almost 1,300 ganyan. Kasama na doon yung utilities like pest control at saka yung tubig. Pero yung kuryente guys, hindi. Yung kuryente namin nagva-vary, depende sa season. Ano. Kayong summer, parang mataas ngayon, nasa 200 plus, 230, 240, 260, ganyan. Tapos, ang mga appliances lang namin doon is yung lutuan namin electric. Yun yung naka-built-in na doon sa naka-built-in na sa bahay. Ayun, so, yun, okay. So, siguro, ganun, no, consideration nyo kung meron kayong liberty na pumili ng lugar. Hanap muna kayo kung may mga bata kayo. Hanap kayo ng magandang, school. So, yung napasukan niya, ano yun eh, STEM, magnet, mga ganun. Yan, pakita ko sa inyo, STEM and magnet school. Yan. Ayan, kakain na siya. Wala kasi kaming baon guys, kaya bumili na lang kami ng Yan. Kapaalang siya. Nahayaan ko lang minsan na ganyan. Hindi ako sobrang guys, na allergic sa dumi. So, okay lang yan. Nahayaan natin para ma-exercise yung kanilang mga immune system.
Ano pa ba ang makikwento ko sa inyo? Ayun, yung mga ganito, no? May mga liberty tayo na magawa yung mga gantong bagay. Yung iba, siguro naboboard sila. Kasi syempre, siguro, pag may maliliit ka kasi guys, parang sa dami ng gawain mo, wala ka ng time na maboard. Kasi dami mong gawain, kulang isang araw. 'Di ba? So, dami pa kaming ligpitin sa bahay, dami pa kaming tupiin, ganyan. Kaya, ayun, ang bilis ng oras. Pero ang kagandahan kasi, yun din naman yung prayers namin na lumaki yung mga bata na nag-guide namin, tas kami mismo pag-alaga sa kanila, ganyan. Nakikita namin yung ano nila, development nila. So, yun naman yung pinagpapasalamat at isa sa mga goals din namin. Kasi sa 3 days mong pagtatrabaho, 'di ba? Most of your time, 4 days, kasama mo yung mga anak mo, 'di ba? Blessing yun, guys. Napakalaking blessing nun. Pero kung isa ka lang na nag-work, ganyan, yung isa ay nasa bahay, okay din naman yung gano'n, 'di ba? At least kayo yung mismo talaga na nag-aalaga. Nakikita niyo yung paglaki ng mga bata, nag-guide niyo. Kagaya niyan, syempre may friend si Alona, no? So, nakikita ko kung paano sila mag-interact. Di ko sila minsan ina-interrupt kung paano sila mag-usap. So, pero after, pag may nakita akong kunwari, hindi ko gusto, and kinakausap ko, hindi ko pinapagalitan, kinakausap ko. Tapos, yan, tinatanong ko sila kung tama ba yung ginawa nila, or ano. Tapos, yan, tinuturuan ko rin na, yung maganda kasi nag-guide mo talaga sila. So, tsaka nakikita ko yung personality ng anak ko sa mga ganong scenario. Ino-observe ko lang from afar. Kunwari, hindi ako nakikinig. Pero talaga nakikinig ako kung paano sila mag-usap, ganyan. Kasi para nakikilala ko din yung anak ko. In that sense, kung paano siya mag-react sa mga stressful situation, ganyan. Pag hindi niya na ma-handle, yan, doon ako mag intervene Yung pag, yan, nag-iiyakan na, nag-aaway na, ganyan. Tsaka iba yung upbringing, guys, ng mga bata dito. Kagaya niya, no, yung kapitbahay namin. Very, sila, maluwag. Kumbaga kung sa atin, kasi medyo mahigpit tayo, di ba? Sila hindi. As in, ganun yung tiwala nila na parang, sige, okay lang, kahit mag-stay ka dyan, ganun, ganun. Pero ako naman, kasi syempre, inaano ko rin na every time pinagpapaalam ko yung bata kung okay lang na mag-stay sa amin, ganyan. Kung gusto nilang matulog, sige, sila, sleep over sila. Pero lagi kong sinasabihan yung anak ko na yung kapag hindi magandang influence is piliin mo yung kaibigan mo, ganyan. Pero okay din kasi at least nakapag-socialize siya. Hindi na silang dalawa, dati yung bata may cellphone eh. Tapos ngayon, dahil may kalaro na siya, yun, hindi na siya masyado nag-gadget. So ayun, daming nila activity, naglalaro sila, teacher-teacheran. Kasi yan, yung mga ganito, punta kami sa mga zoo, punta kami sa park, kasi kasama din namin yung bata. So kaya siguro siya din tuwang-tuwa sa amin kasi nakakagala-gala siya. Kasi syempre yung ibang, siguro hindi rin siya masamahan. Kasi ang naiiwan lang ata sa bahay is yung lola. Syempre, 'di ba? Hindi na rin maka-keep up yun sa mga activities ng mga bata. So, kagaya niyan kami. After, kami, kalabas-labas kami. Sige, napunta ka doon. May gusto siyang punta. Guys, hindi ko alam kung saan. Sige. Inayan ko lang siya magpaa. Earthing daw ang tawag dyan, guys. Mamaya, maliligo naman yan. Tsaka kaya kami pupunta.
Cute oh. Meron silang paano. Cute. Mini house. Tapos may ganito sila guys. Dito ang daming ganito. Yung pwede kang kumuha ng mga books. Ayan. Libre lang yan. Pwede mo siyang iuwi. So dito talagang ina-encourage nila yung pagbabasa guys. Ang daming ganito. Yung parang pwede kang kumuha ng mga books. Ayan oh. Take a book, share a book. So pwede ka ring mag-iwan. And try natin to. Babasa natin kay Elona. Dito guys, sa US, ina-encourage nila ang mga batang magbasa ng magbasa. So, may mga ganun. Si Elona kasi first grader na siya. No? Pumunta tayo sa trono. Doon yung isa. Ano siya, nagkukulit. So, pumunta tayo dito sa trono. Ay, maaraw pala. Wag dito guys. Doon na lang tayo doon. Ayan, yung ano doon. Parang swing. So, marami din. Ayun, dun. Lipat tayo ng pwesto. So, guys, ayun dito maraming ganun. Na pwede kang kumuha ng mga toys, ganyan. So, na yung makulit na wala na. Can you figure out who these little friends are? Ay, ayun, nandun siya pala. Wait lang, kunin ko yung aking drinks. So, ayan. Dahil first grader na nga siya, ang dami niyang mga ang dami niyang mga, yung assignment nila everyday. Mamaya pakita ko sa inyo. Ano siya, ganito, ito dito. Per day, may mga certain silang, ang homework nila everyday, pero more on reading, yung pwede mo siyang gawin on your own. Di naman siya parang parang yung kagaya sa atin no, na ipapasa mo, doon hindi naman. Parang mo lang, kunwari, magbasa ka ng merong me sa sa story. Basta mga ganun. Basta in-encourage nila na magbasa. So, everyday, kailangan iba-iba yung babasahin. Mag-aalat ka ng certain minutes, like 20 minutes for reading para ma-develop yung reading comprehension ng mga bata. So, ganun, maganda. Kasi, yung school niya nga, STEM or magnet. So, ganyan. Ito pala si Marcos. Ayun. Na siya. So, maganda yung mga ganitong activity dito kasi talagang yung kanilang mga motor skills. Kagaya niyan, mountain climbing siya. Wala pang ibang tao, guys. Kami pa lang. Maaga pa kasi. Diba? Maraming pwedeng activities na gawin dito. Yung mga sound. Maganda yung mga playground nila dito, guys. Talagang, pinag-isipan. Ayan. Ayun. So, ganun. Yung mga homework niya, ganun. Hindi siya nakaka-pressure kasi kung hindi mo man siya magawa, pwede mo siyang gawin the next day or pwede mo siyang gawing sabay-sabay kung gusto mo. Magbasa kayo buong araw, pwede. Para matapos niya lang yung homework. Ganyan. Pero yung kahit mga doktor dito, nung pina-check up namin, talagang ina-advise nila, nasabihan nila yung mga bata na magbasa, ganyan, you should read every day. Tapos ang dami mga books na pwede kang pwede mong kunin. Si Alana, yan, lagi siyang kumukuha ng book sa library. Tapos yun, magbabasa-basa kami. Pagka uwi niya, ganyan. Okay naman na siya magbasa, guys. Kasi nung nasa Pilipinas, namin siya. Si Marcos. Anong tawag dyan? Pina-tutor namin siya. Tapos dito, meron ding common dito, guys. Bala ko siya ipasok sa common. Or, hindi ko lang sure kung ano pang pwede. Pero, yun, bala ko siya ipasok doon. Kasi syempre ako din medyo mahina rin ako sa math. So, gusto ko naman siya ay mas magaling kaysa sa akin. Para makabuild siya ng confidence pagdating sa ganyang aspect. So, ito, sana magustuhan niyo itong book. Visiting the Art Museum.
Maraming mga picture guys. Ayan. Pag nagpa-park kami, ayan, nagtitingin-tingin kami books. Kahit yung mga museum nila dito guys, yun, pwede kang kumuha ng mga free books, ganyan. So, maganda ang ano nila dito. Sa atin din naman sa Pilipinas, kahit nung nag-aaral si Alona, tinitignan ko yung mga activities. Kasi sa atin naman, more on, kasi di ba nauso yung online na schooling. So, nagpapauwi sila ng mga modules na gagawin ng bata sa bahay. Magkaganda rin naman. Kaya lang, as a parent, medyo stressful siya kasi ikaw yung, syempre, kailangan mong tutukan, tulungan yung anak mo na gawin yun. Dito naman, ganun din. Pero more on more on in-encourage nila na maging independent yung bata. Kasi dun sa mga homework na binabasa ko, parang in-encourage doon na parang sa umpisa, tutulungan mo, pero eventually, ang gusto nilang mangyari is maging independent yung bata na siya na yung gagawa ng kanyang homework. Tapos i-color niya lang kung naka-read siya ng book for today, ganyan. So, ayun. Tapos, dito naman kami, kasi may church kami dito na ina-attendan every Saturday. Yun ang kagandahan guys. Is, may kami, malapit lang din yung church namin, siguro mga, hi Marcos, mga, basta less than 20 minutes, mga 16, ganyan, 12 minutes lang. Tapos every Saturday yun guys, kasi kami, very thankful din kami, meron kaming, ang church kasi namin every Sabbath, every Saturday. Saan kami pupunta? So, ayun, dahil nga, okay ang scheduling namin. Di ba 3 days? 3 days ako mag-work, 3 days siya. So, may isang araw kami na magkasama, which is yun Sabbath. Tapos, yung mga bata, very thankful din kami kasi maganda ang activity nung ng church na yun, dun para sa mga bata. May mga program sila, like, ito yung isang araw, last Sabbath, meron silang adventure. Tapos ganun din, may mga activities din na pinapagawa. For example, ayun, pakita namin ito. Kunwari, maglilinis ka ng bahay. Basta, gagawin nila lahat yon. Magmamap ka ng floor, tapos lalagyan mo ng sticker kung okay na, ganyan. So, ganun siguro guys, no? Hanap kayo ng community. Like, kung meron kayong mga certain religious community, tingnan nyo rin dun sa area kung saan kayo pupunta kung may mga ganun silang program sa mga bata. Kasi kami, di rin namin in-expect na yung mapupuntahan namin church is ganun, maganda ang program nila sa mga bata. So, ayun, di rin namin in-expect. So, talagang thankful. Talaga kasi pinag-pray namin guys, lahat ng nagiging namin, yung pag-move namin, kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, anong kalalagyan mo. Kaya sobrang blessed kami kasi answered yung aming mga prayers na maging okay yung bahay na makukuha namin, yung sasakyan na makukuha namin. Guys, yung car ko is second hand, na-share ko na yun, So, paano ba? Gusto niya kami. Ayan. Doon siya nakaupo guys. So, move. Ito, pwede dito yung naka-wheelchair. So, guys, sorry na. Nananay pa ako. Push ko daw, push. Maingay. Sorry, guys. Push ko na lang siya dito sa likod. So, ayun nga, yung car ko is, second hand ko lang din nakuha. So, yun ay pinag-pray na lang namin kung okay ba o So far, mag-1 year, okay pa naman yung car. Gamit na gamit, lalo na sa paghakot. Nung sabi ko sa inyo, pag-furnish ng bahay namin, puro mga lang yun. Puro mga free sa marketplace. Ang lang doon guys is kailangan nyo ng kailangan nyo ng panghakot, pangkuha. Kasi hindi naman sila nagde-deliver. So, yung sasakyan ko, hindi ako dadalawang isip na gamitin siya panghakot dahil second hand naman siya. So, ayan. Kasi kung brand new, parang ko baka magasgasan or what. Ganyan. Pero nilagyan namin ng parang tela sa likod para hindi ma-damage yung car. So, ayan. Tapos meron siyang lagayan sa taas na
Ayan, yung mga malalaking item, pwede mo siyang ilagay doon. So, ayun. Ano ba bang ma-share ko, guys? Lalim, Marcos. Guys, kung hindi ko pala nabanggit, yung schooling pala dito is, yung pinag-aaralan ng anak ko si Alona is public school. So, walang bayad yun, guys, ha. Libre. Ultimo yung food nila, libre yun sa school. Pero binabaonan ko siya kasi gusto niya magbaon eh. Tapos, libre ang breakfast, tapos lunch nila, libre din. Tapos, yung school bus, hindi sila nag-uniform, wala silang uniform. Pang ano lang, civilian lang. Tapos, may certain days na kailangan specific yung yung footwear kasi pag PE days nila, yun kailangan ang tawag nila tennis shoes. Sa atin rubber shoes. So, ganoon. Tapos, ano pa ba? Yun, mostly dito talaga mafe-feel mo yung tax mo talagang sulit, lalo na pag may mga anak ka. Kasi, ganyan, transportation, libre, pati mga gamit nila guys, libre. So, kung ito yung sa vlog ni Daddy, no, nung orientation nila, nung pasokan nila, ayan, ito, yung video na to, dyan. So, sinabi naman nila, no, na libre lahat. Yung mga gamit, kinukuha yun sa school. Tapos, yung bag, binigyan siya nung bagong dating siya dito. Binigyan siya ng bag ng teacher niya. Kasi maliit yung bag na ginagamit niya. Eh, yung mga activities nila, yung mga parang folders nila nilalagay sa bag. So, medyo maliit yun. So, binigyan siya ng teacher niya ng bag. Pero ngayon, may ano ka naman kung gusto mo bumili ng sarili mo, pwede naman. Tawag nila sa backpack nila dito, book bag. Tapos, ano pa ba? Yun si Marcos. Wait lang, sakay ako para may siya, kalaro siya. Parang cute ng nila dito guys, siso. Siso. Pati pa si Mami naki-enjoy din. So, ayun. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung sasabihin. Yung assessment kay Marcos, libre din, free. So, may mga special program sila sa mga special needs kid. Yun ay, libre din. So, yun pala, pag may mga field trip sila, libre din yun. Hindi kagaya sa atin, no, may bayad. Sila wala. Libre lang din yung mga field trip nila. Ito, share ko lang, nung nagpunta sila sa, strawberry farm. Yan, nung nakaraan pa to ha. Pero ngayon, wala pa naman silang, wala pang sinabing mag-field trip sila. So, ayun, gano'n. Tapos pag may mga PTA meeting, may mga pakain sa school.
Yun, free lang din, wala kang mabayaran. Kasi syempre funded yung mga school dito. So yung mga, pag may mga, nung nakaraan, inattenda namin parang, ano ba yun? Basta umattend kami, may pakain din sila dun. Tapos may mga raffle, ganyan. Yung mga activities sa school, in-involve talaga nila yung mga parents. So, ini-invite nila, ay may play sila, yan, may mga ganyan, may mga play sila. Tapos invite yung parents na manood, ganyan. So ayun, marami sila activities dito. Parang kagaya din naman sa atin. Pero dito kasi uso yun, ano. Sa atin parang walang ganun eh, yung magpe-perform sa stage ng mga bata. Dito may mga paganon sila. Yung mga napapanood natin, no, sa mga pelikula. So totoo yun, totoo pala. Ayan si Marcos. So, ayan, marami silang activities. Sabi ko nga sa inyo, alagang-alaga nila dito yung mga bata nila. Tapos kagaya niya, hindi mo pwede basta iwan sa bahay nang walang kasama. Syempre, natural naman yan. So, yun. Guys, may mga ganyan sila, o river experience. Yan, pwede kang mag birthday field trip, mga ganyan. So, eto, may mga ganyan sila, mga paddle. Kasi may dito eh, may river na malapit. Tapos, meron ding malapit na sa amin, beach. Pero actually, talaga yun guys, lake talaga siya, yung Lake Murray. Malapit lang din yun sa amin. So, wala pang 15 minutes. So, minsan doon din kami tumatambay. So, ayun, sa maraming mga activities na pwedeng gawin na pang family dito. So, pag trip namin beach naman doon. May bayad lang doon, $5. Pero parking lang yung binabayaran. So, ayun. So, kung ang goal nyo is, pag-pray nyo lang, tsaka mag-search kayo. Ako din wala rin ako masyadong makitang sources nung bago ko pumunta. Kasi, nag-check ako dito sa South Carolina, sa Columbia, kung merong mga nagbablog. Wala tayong makita. Pero, ayun. So, ayan, sana yung mga papunta dito sa Columbia, South Carolina, okay dito guys. So, sa kami sa ang apartment namin nasa kami. Basta message nyo na nga lang ako kung meron ditong papunta dito para mabigyan ko kayo ng magandang advice kung sakali man. So, ayun lang guys. So, isang mainit na pagbati muli dito sa amin. Kasama ko ulit si Marcos na makuliit. Ayan. So mamaya uwi na rin kami kasi magluluto pa tayo, maglilinis and everything. So thank you for watching guys. Sana medyo magulo na naman tong video ko guys. Kung ano lang kasi mga nasasabi ko, hindi ko naman pinaghandaan. Nagkataon lang na na-late kami ng uwi, kaya naisama ko kayo dun, ng gising, kaya naisama ko kayo dun sa school ni Alona. So naalala ko kasi may nagtanong dun sa isa namin video na kung pwede daw i-share ang schooling, adjustment, mga ganyan. So ayun, eto guys. Okay naman ang schooling and adjustment so far ng mga bata. So ayan, sana wala akong na-miss. Comment na lang ulit kayo kung may na-miss man ako, sagutin natin sa ibang video. So, thank you for watching. God bless everybody. Bye-bye.